Makalipas ang ilang sandali, makikita rito si Juanier, na naghanda nga ito ng pagkain sa bida. Nahiya naman si Chu Qing, dahil masyado na nga raw siyang inaalagaan ni Juanier. Sumagot naman si Juanier na nahihiya, na ginagawa niya ito, para hindi mawala ang bida sa kanya. Sabay pisil naman ni Chu Qing sa pisngi ni Juanier, na wag nga raw itong mag-alala, dahil siya raw ang nakauna sa kanya sa mundong ito. Makalipas ang ilang sandali, makikita rito si Juanier, na masayang kumakanta habang naghuhugas ng plato, dahil nakaisa na naman ito sa bida kagabi. Makikita naman si Chu Qing, na nag-uunat, at nanginginig, dahil masyado raw siyang pinagod ni Juanier kagabi, hindi niya nga raw kinaya ang 69 rounds. Kasabay nun, bigla na lamang nagring ang kanyang telepono, nakuha naman nito ang pansin ni Chu Qing. Sinuri naman ng bida ang kanyang telepono, na nagpadala naman ng mensahe si Zhou Yu na nagsasaad nga ito, na tapos na nga raw ang kanilang problema. Sumagot si Chu Qing, na nagpapasalamat, dahil pinahiram raw siya ng 5 milyon ni Zhou Yu, kaya sa loob ng maikling panahon, babayaran niya raw ito. Nagsalita naman si Zhou Yu sa kabilang linya, na wag na nga raw magpasalamat ang bida sa kanya. Kasabay nun, bigla na lamang nag-chat si Tang Ziyan, na nagsasaad nga ito sa bida, na pumunta na nga raw ang bida sa Sogo Este basketball court sa kanilang eskwelahan, at hihintayin niya nga raw ito doon. Makalipas ang ilang sandali, nakapunta na si Chu Qing sa basketball court. Sa kabilang banda, makikita rito ang mga manlalaro na hirap sa pagpre-practice, dahil sa hina ng kanilang pangangatawan. Kasabay nun, wala na lamang masabi si Tang Ziyan sa kanila, dahil wala man lang silang skill sa paglalaro. Dumating na si Chu Qing, na nagsasaad nga ito kay Tang Ziyan, na naglalaro nga raw ba sila ng basketball o humuhuli lang ng bola. Paano raw sila maglalaro ng ganito? Sumagot naman si Tang Ziyan, na hindi raw sila makapaghintay na makasabay sila sa antas ng mga babae. Ang mga mahusay na estudyante mula sa ibang paaralan ay pare-pareho lamang, wala na lamang nasabi rito si Chu Qing, dahil alam niya sa mundong ito, mas nakakahigit ang mga babae kesa sa mga lalaki. Nagtanong din si Tang Ziyan, na ano raw ang pagbabago ng paksa, alam pa ba nga raw ng bida kung ano raw ang sinabi niya sa kanya sa nakaraang araw. Na may bago raw siyang formula sa panggagamot. Sumagot naman si Chu Qing, habang nilabas niya ang isang papel, at pinaliwanag niya kung ano ang benebisyo ang matatanggap rito, at dahil ito ay isang formula na maaaring makatulong sa mga mahika na pagbutihin ang kanilang sining. Nagsalita naman si Tang Ziyan, na hindi nga raw ba natatakot ang bida, na baka nga raw takasan niya siya sa binigay niyang ganitong importanteng bagay. Sumagot naman si Chu Qing, na kung sasabihin niya raw sa kanya na gusto niya lang talagang tumulong sa kanya at wala raw siyang pakialam sa pera, maniniwala ba raw si Tang Ziyan sa kanya? Tumugon naman si Tang Ziyan, na oo, maniniwala raw siya. Kasabay nun, makikita naman si Tang Ziyan, na in love na sa bida, at sa palagay niya raw mahal niya na raw si Chu Qing. Sinabi ng bida, na ibig bang sabihin ay hindi mo ako nagustuhan noon. Tumawa naman na nagsasaad si Tang Ziyan, noon pa man, ikaw na ang may interesado sa akin. Kasabay nun, ngumisi naman si Tang Ziyan, at sabay halik nga ito sa bida. Sa hindi inaasaang pangyayari, bigla na lamang may umatake sa kanila na isang bola, at sa kabutihang palad agad-agad naman napansin ni Chu Qing ito. At madali niya lamang itong napigilan ng walang kahirap-hirap. Ang salarin sa pag-atake, ay isang hangal na miyembro ng basketball team, at nagseselos nga ito dahil inaagawan nga raw siya ng bida. Nagsalita si Chu Qing sa kanila habang pinaglalaroan niya ang bola sa kanyang kamay, nakasalanan nga raw ng hangal na mayroon itong fan club, at hindi sila susuporta sa kanila bilang parusa. Sumigaw naman si Tang Ziyan, habang naglilisik ang mga mata nito sa galit, dahil inistorbo nga raw nila ang kanyang magandang araw, kaya paparusahan niya raw sila ng 50 laps sa pagtakbo paikot sa buong basketball court. Napaiyak na lamang sila sa mga narinig nila. Makalipas ang ilang sandali, mapupunta ang eksena sa bahay nila Chu Qing habang nag-aaral nga ito ng maayos. At pumasok nga ang kanyang ina sa loob ng kanyang kwarto, at umupo nga ito at nagtanong, na kailangan niya raw magtanong sa kanya ng isang bagay at sana siya raw ay sagutin ng tama. Mayroon ka bang babae na nagugustuhan mo ngayon? Sumagot naman ang bida, habang ito ay pinagpapawisan na, oo, pero bakit nga raw biglang nagtanong ang kanyang ina ngayon?
Sinabi naman ng kanyang ina, na sigurado nga raw siya ay isang batang babae mula sa isang makapangyarihang pamilya, di ba? Kamakailan, hindi na nakakagulat na tumutulong ang pamilya Ye sa aking kumpanya. Wala akong pakialam kung mag-aasawa raw ang bida ng taong mahal niya, at ayaw kong gumawa ng anumang bagay para sa iyo. Dagdag din niya, ilang araw na ang nakalipas, nakilala niya na raw ang kanyang tiyahin, hindi ba? Siya ay aking kalahating kapatid. Ang aming pamilya ay may mga 7 o 8 miyembro. Sinabi din ng kanyang ina, na nagkaroon ng aksidente ang iyong pangalawang tiyahin at naantala ang mga plano. Nagkunwari naman si Chu Ching na parang nabigla sa pangyayari, ngunit ang hindi alam ng kanyang ina, siya ang nagutos kung bakit na aksidente ang kanyang auntie. Malungkot naman na nagsaad ang kanyang ina, na gayunpaman, wala namang balak ang aking pamilya na umatras mula sa argumentong iyon. Sa ngayon, wala akong kapangyarihan, kaya't hindi kita maipagtatanggol. Sinabi naman ni Chu Ching, na kung pwede na maging magkaibigan na lang kayo. Sinabi lamang ng kanyang ina, na gusto mo bang pakasalan si Ye Chanxi at talikuran ang kasal. At nagtanong din ito kung alam nga raw ba ng bida ang pambansang universidad. Sumagot naman si Chu Ching, na alam niya raw, at hindi lamang ito ang una sa lahat, kundi isa ito sa pinakamalakas na puwersa sa bansa. Nagsalita ang kanyang ina, habang nag-aapoy ang kanyang mata sa determinasyon, na kung nais mong iwasan ang isang nakatakdang kasal at hubugin ang iyong sariling kapalaran, kailangan mong makapasok sa universidad na iyon. Sa ganitong paraan, hindi susubukan ng pamilya Chu na labanan ang autoridad ng universidad. Sumagot naman si Chu Ching, na susubukan niya nga raw iyon. Makalipas ang ilang sandali, makikita rito si Chu Ching na nagme-meditate sa kanyang silid pahingahan. Ang mga pambansang universidad ay may napaka-espesyal na lugar sa mundong ito at sa konteksto ng kanilang pagtatatag, nagdala sila ng maraming yaman sa imperyo. At bilang karagdagan, maraming impormasyon ang gusto niya raw malaman ang mga lihim ng mundong ito. Ang antas ng pagsasanay sa mundong iyon ay katulad ng sa mundo ng fairy world. Mayroong 5 kasanayan sa panlabas na pagsasanay, pagbuo ng pundasyon, Danjing, Yuanying, pagbabagong, at ang Mahayana. Ang cultivation niya raw sa loob ng 300 taon, dumaan sa kahusayan ng Mahayana at umakyat, at akala niya raw papasok na siya sa kaharian ng kawalang hanggan. Pero sa halip, napadpad ako sa kakaibang mundong ito. Kasunod nun, sambit naman ang bida sa kanyang isip, habang pinapalakas niya ang kanyang legendary sword, na hindi niya raw ito makita ng walang gamit, pero nararamdaman niya raw ito, at nagtataka ang bida na bakit nga raw nagbabago ang kanyang legendary sword. Gayunpaman, mukhang pinili niya ang landas ng pagtawag sa iyo na Rondao Yun. Ang Rondao Yun ang pangalan ng legendary sword ng bida, na nagkaroon nga ito ng sira dahil sa nawawala na ito ng fairy spirit, na dapat lamang ito ay nasa fairy world, hindi sa mundong ito. Kung hindi mawawala ang kalawang sa legendary sword na ito, ang mga kahihinatnan ay hindi maisip. Bakit niya raw dapat ipagpatuloy ang landas na ito? Kung bumagsak ang pundasyon ng daan, mamamatay raw siya. Pinagmamasdan naman ni Chu Ching ang kanyang legendary sword, na kailangan niya raw mahanap ang sandata na ito ng mabilis hanggat maaari, at itago ito bago may ibang makakita. Kasunod nun, biglan na lamang may tumatawag sa kanyang telepono. Sinagot naman ni Chu Ching ang telepono. Kasabay nun, sumisigaw na nagagalit naman si Jai Yu sa kabilang linya, na ipinagbigay alam niya raw ng maraming beses na dapat kang dumalo sa auction ngayong gabi at magsisimula na ang auction house ngayon, pero wala ka pa rin dito. Nabingi naman rito ang bida sa lakas ng pagkasigaw ni Jai Yu sa kanya, at napasambit na lang ito sa kanyang isip na kung bakit nga raw nangyayari ito. Ang nakaraan, habang nasa eskwelahan si Chu Ching. Makikita rito ang bida habang pinagmamasdan niya ang kanyang telepono sa klase. Nag-chat si Jai Yu, na ang auction house raw ay magsisimula mamayang 8 PM, kaya pumunta nga raw ang bida, dahil may sasabihin nga raw din siya sa kanya. Sumang-ayon naman rito ang bida na oo, pupunta raw siya ngayon. Kasabay nun, nakatulog na ang ating bida sa labis nitong pagkapagod sa pakikipaglaban kay Juanir ng 69 rounds sa loob ng isang gabi. Balik sa kasalukuyan, habang ang bida ay nag-iisip, nakatulog nga raw siya kanina kaya nakalimutan niya raw ang tungkol dito.
At naging seryoso naman ang bida na titignan niya raw kung mayroong anumang espiritual na material mula sa isang Diyos na gawa sa ginto na angkop para gawing takip ng kanyang legendary sword. Makalipas ang ilang sandali, makikita rito si Chu Ching na nakabihis na ng pangpormal. At kasunod nun, mapupunta ang eksena sa Shizhen Auction House. Makikita naman rito si Jai Yu, na nakikipag-usap sa isang babae. Kasabay nun, nagpaalam naman si Jai Yu, at bigla na lamang siyang pinalo ng babae sa kanyang puwet. Nakikita naman ni Chu Ching ang ginawa ng babae kay Jai Yu, at napasad na lamang ito sa kanyang isip, na mukhang nais ng pamilyang Jai na makilala siya sa ilang tanyag na kababaihan. Sa kabilang banda, nag-uusap ang mga ibang tao na inuhusgaan ang bida, na bakit nga raw na may taong katulad ng bida rito sa auction house, dahil sa pananamit niya mukha raw siyang walang kaya. Kaya nga raw sila ay natatawa ng sobra. Sa hindi inaasaang pangyayari, bigla na lamang may sumagi sa bida na isang hampas lupang babae. Nagsalita naman ang babae sa bida, na ito ay hindi lugar para sa mga mahihirap, dapat lamang sa iyo ang ganyan, ikaw ay masyadong ambisyoso. At anong araw ang tinitingnan ng bida, ikaw lamang ay isang hamak lamang na insekto. Kaya mga kahangal, don't judge the book by its cover. Sarkastiko naman sinabi ng bida sa kanila, na ito ba ang lugar ng pamilya Jai, at ikaw ba ang may-ari ng pamilyang Jai na ito? Kung malaman nila kung anong klaseng tao ka, madudungisan ang kanilang reputasyon. Nagalit naman rito ang babae dahil sa mga sinasabi ng bida sa kanya, at huwag niya raw isipin na hindi niya raw kayang saktan ang bida dahil lang sa lalaki siya, at kasabay nun, naghanda naman ang babae na sampilan ang bida. Ngunit ganun paman, madali lamang napigilan ang pagsampal ng babae sa kanya. Kasabay nun, nagpakawala naman si Chu Ching ng malakas na killing intent sa hangal na babae, na nagsasaad nga ito, habang hawak niya ang kamay ng babae, na wala raw siyang intensyon na makipag-usap sa kanya, at siya raw ang nag-umpisa nito. Sa hindi inaasaang pangyayari, bigla na lamang binali ni Chu Ching ang kamay ng babae. Napahiyaw naman sa sakit ang babae dahil nabali na raw ang kanyang kamay. Natakot naman ang kanyang kasama, at dali-dali itong humingi ng tulong sa mga guard sa labas. Sa hindi inaasaang pagkakataon, bigla na lamang lumitaw si Jai Yu, na naiinis nga ito na nagsasaad sa kanila, na si Ginoong Chu Ching ay isang mabuting kapatid. Ang pagsubok na ipahiya siya ay katulad ng pagsubok na ipahiya ako, at kayong dalawa, mula ngayon, kayo ay ipagbabawal dito sa Shizhen Auction House. At sabay tawag nga ito ng kanyang mga security guard, para ipatapon ang dalawa sa labas. Nagmamakaawa naman rito ang dalawa na patawarin ng araw sila ni Mr. Jai, dahil hindi naman raw nila alam ang kanilang binangga, hindi naman sila pinansin ni Jai Yu, at dali-dali na silang naipatapon. Kasabay nun, nagsalita naman si Jai Yu kay Chu Ching, na humihingi nga ito ng pasensya sa nangyari. Sumagot naman si Chu Ching, na okay lang nga raw iyon, at nagtanong naman si Chu Ching, na kung ano raw ang sasabihing importante ni Jai Yu sa kanya. Nagtanong naman na pabulong si Jai Yu, kung ang inangaraw ng bida ay kasapi ng pamilya ng Chu sa imperial na kapital. Sumang-ayon naman rito ang bida na oo. Sinabi naman ni Jai Yu, na nawalan ang iyong auntie na si Chu Chinghe, ng isang binti at isang bato, at may isang tao mula sa pamilyang Chu sa imperial na kabisera na dumating upang bilhin ang impormasyong iyon at agad ko itong pinigilan. Dagdag din ni Jai Yu, ang iyong mga kamag-anak at ang mga tao dito ay kasangkot lahat. Nagtanong naman si Chu Ching, na kung alam ba nga raw ni Jai Yu, na kung sino nga raw ang pumatay. Sinabi ni Jai Yu, na wala raw siyang alam, at patuloy pa rin ang investigasyon. Napasambit naman si Chu Ching sa kanyang sarili, na talagang nag-aalala raw siya noon, nang hindi ko alam ang kalagayan ng pamilya Chu sa imperial na kabisera. Sa hindi inaasaang pagkakataon, pinakita naman sa eksena si Ye Chanxi, at si Mrs. Ye. Nagsalita naman si Ye Chanxi, na tinatawag ang pangalan ni Chu Ching. Masaya naman na binati ni Chu Ching at Jai Yu ang dalawa. Nagsalita si Mrs. Ye, na narinig niya raw na si Chu Ching ay kumukuha ng entrance exam para sa universidad. Mas mabuting mag-aral ng mabuti, maaari ka namang lumabas ng ganyan kahit na makapasok ka na, at kesa kasama niya raw si Jai Yu. Napasabi na lamang ang bida sa kanyang isip, na masyado raw nag-aalala si Mrs. Ye sa kanila ni Jai Yu,
at sinabi din ng bida na wag na nga raw mag-alala sa kanya si Mrs. Ye. Kasunod nun, tinulak naman ni Ye Tianxi ang kanyang ina, na may sasabihin pa nga raw siya kay Chu Qing na isang importanteng bagay. Pagkatapos palayasin ni Ye Tianxi ang kanyang ina, sabay yakap naman nito kay Chu Qing ng napakasarap. Nahiya naman nagsalita si Jai Yu, na malapit na nga raw magsimula ang auction house, kaya kailangan na nga raw nilang pumasok. Nagsalita si Chu Qing na huwag niya raw seryosohin ang sinabi ni Tia Ye sa kanya kanina. Sagot naman ni Jai Yu, syempre hindi, mahalaga ka sa boss, kaya't ginagawa kanyang paborito niyang manugang. Nahiya si Chu Qing sa sinabi ni Jai Yu sa kanya. Habang pumapasok sila, nagtanong naman si Chu Qing, sa pamamagitan ng paraan, mayroong bang espesyal na metal sa lugar na ito? Sumagot naman si Jai Yu na bibigyan niya raw siya ng impormasyon mamaya, at kayo ni Miss Ye ang mauuna na sa silid. Makalipas ang ilang sandali, nagtanong si Ye Tianxi na talaga bang lumitaw ang espiritual na bato na binanggit mo sa auction. Sumagot naman si Chu Qing na, oo at mayroon silang 5 nun. Nagulat si Ye Tianxi dahil binigyan niya raw siya ng inumin, at nagsaad nga ito sa bida, na ibinibigay niya raw siya ng tsaa na may gatas habang umiinom raw siya ng alak. Nasambit naman ni Chu Qing sa kanyang isip, na nakalimutan niya raw sa mundong ito, mahilig ang mga babae sa mga inuming nakalalasing, lalo na si Ye Tianxi. Sinabi naman ni Ye Tianxi, na kung ayaw raw ng bida na makitang umiinom ang mga babae, ayos lang, titigil niya raw ito para sa kanya. Sumagot naman si Chu Qing, na wala nga raw siyang pakialam. Sa hindi inaasaang pangyayari, bigla na lamang hinailan ni Ye Tianxi ang bida. Kasabay nun, sabay dikit naman ito sa kanyang kokomelon, na nagsasaad nga ito na namumula, na uminom na nga raw silang dalawa magdamag mamaya. Napasabi na lamang ang bida sa kanyang sarili, na ang bango nga raw ni Ye Tianxi. Baka ito pa nga raw ang dahilan kung bakit mahihilabas niya raw ang kanyang 100% mamaya sa kanya. Nagsalita naman si Ye Tianxi, na magsusuot nga raw siya ng bunny uniform, tulad raw ng sinabi ng bida sa kanya noong nakaraang araw, na mula naman ng sobra si Chu Qing sa kanyang masarap na narinig. At bigla niya na lamang na-imagine si Ye Tianxi, na suot na ang bunny uniform sa kanyang katawan. Kasabay nun, bigla na lamang naging Angela user si Ye Tianxi, dahil nag-SS na nga ito, Poppy Poppy Poo. Charot lang mga kahangal. Napasambit naman si Chu Qing sa kanyang isip na siya ay talagang kaakit-akit, at ang kagandahang ito ay nasa aking mga kamay na, at ang kanyang katawan ay dumidikit sa akin. Hindi na nga napigilan ni Chu Qing ang kanyang magiging totoong lalaki niya, sabay halik nga ito ng napakasarap, yum. Sa hindi inaasaang pangyayari, bigla na lamang dumating sa eksena si Jai Yu, naaakma na sanang magsasalita, nang biglang nanigas na lamang ito sa kanyang nasaksihan na pangyayari. Kasabay nun, sabay sara naman ito sa pintuhan, na humihingi ng tawad, dahil naistorbo niya raw sila. Sinabi ni Ye Tianxi na wag na nga raw nilang pansinin ito at magpatuloy na nga raw sila. Kasabay nun, sabay alis naman ng bida kay Ye Tianxi, dahil malapit na nga raw magsimula ang auction house na magaganap. Ay nako MC, pagkain na nga ang lumalapit sa'yo, bakit hindi mo pa kinain? Kung ako lang iyon, inubos ko na iyan hanggang laman. Nagtanong si Ye Tianxi, kung bakit nga raw na nahihiya na ang bida ngayon. Naiinis na sinasabi ng bida sa kanyang isip, kung hindi kami binabantayan ni Jai Yu, tiyak na mararanasan mo ang kawalang kapangyarihan. Aba may dahilan pa si MC, hehe. Kasunod nun, sumigaw naman si Chu Qing, na pumasok na nga raw si Jai Yu, loko pala ito na si Jai Yu na nakikiramdam sa mga nangyayari. Kasabay nun, nagsalita naman si Jai Yu, na pinagpapawisan, na pasensya na nga raw at inistorbo niya raw sila sa kanilang ginagawa, gayunpaman, may mga impormasyon raw siyang na pinangangasiwaan dito. Kasabay nun, sinuri naman ng dalawa ang mga nilalaman ng mga naka-auction. Nagtanong naman si Chu Qing na kung ito na ba nga raw ang lahat ng item sa auction na ito. Kasabay nun, sinambit naman ng bida sa kanyang sarili, na walang espiritual na gintong material dito mula sa mga Diyos na makakapagpalaya sa aking espada. Tinuro naman ni Jai Yu, ang isang item na nagmula raw sa kalawakan na isang meteor stone. Ipinaliwanag ni Jai Yu, na huwag mong maliitin iyon, kahit na ito'y maliit, napakabigat nito na may daan-daang kilo sa loob,
at kung ang mga karaniwang baril ay gumagamit ng ganitong uri ng material, sapat na ito upang gawing isang mahiwagang sandata. At dagdag din niya, ang meteor stone na iyon ay masyadong mainit, at noong pinag-aralan niya raw ito ay halos masunog raw siya. Sinabi lamang ng bida, na mukhang ito ay isang sabaw na nag-iipon ng enerhiya, at wala itong polusyon. Tumawa naman ng napakalakas si Ye Qianxi, dahil sa sinabi ng bida sa meteor stone. Kasabay nun, sabay kuha naman ni Jai Yu sa tablet sa bida, na nagsasaad nga ito, na masyado nga raw mataas ang expectation ng bida sa mga item. Kaya si Qianxi na muna ang mauuna pumili. Kasunod nun, binigay niya naman kay Ye Qianxi ang tablet, at nagsalita nga ito, na pumili na nga raw si Ye Qianxi na kahit anong gusto niya. Sabay alis naman rito ang bida, dahil minamaliit niya ang mga auction ng kanyang kaibigan. Nabigla si Ye Qianxi, dahil may napansin nga ito na isang uri ng item. Ang Chongye ay natagpuan ito sa isang lumang libingan, ang alak sa loob ay napanatili sa loob ng maraming taon, ang pag-inom nito ay lubos na magpapalakas sa iyong katawan. Sumulpat naman rito si Chu Qing, na kung gusto nga raw ba ni Ye Qianxi ang item na iyon. Sumagot naman si Ye Qianxi, na hindi, ngunit ang bagay na ito ay malamang na nais ng lahat, at kahit na makuha ko ito, hindi ko naman ito maipagtatanggol. Sa hindi inaasaang pangyayari, bigla na lamang may napansin ang bida sa meteor stone, at kasabay nun bigla niya na lamang sinuri ang mga nakaukit rito. At napasambit naman si Chu Qing sa kanyang sarili, ito raw ay isang dawen, at hindi raw ito tungkol sa alak, tungkol ito sa napakalakas na qi. Sinabi din ng ating bida, na ito na nga raw ang materyales na hinahanap niya.